Hi guys, ito po si Master Ang. Today, pag-usapan po natin ang pampaswerte. Pampaswerte na ampaw na pwede nyong gamitin para magkaroon tayo ng swerte patungkol sa pananalapi, pera. Ito po ang mga ampaw. Meron pong pinakamalaki. Meron din po tayo na ganitong malaki. Meron din po tayong maliit. So, ngayon, itong mga ampaw nito, meron po tayong gagawin. Lalagyan nyo po ng 168 pesos. O di kaya, 1,680. Bakit? Kasi pag nilagyan natin to ng 168 pesos o 1,680, ang ibig sabihin niyan, yung swerte na 168. 168 swerte. So ako, pinapayo ko sa mga tao na pwede nyong gawin to. Pwede nyong gawin to para mag-attract ng swerte na may kinalaman sa pananalapi, pera. Okay? Saan nyo pwedeng ilagay yung mga pera na nilagay nyo sa ampaw na 168 pesos o 1,680? Saan nyo pwedeng ilagay? Pwede nyo pong ilagay sa ilalim ng unan. Sa ilalim ng unan, pwede nyo pong ilagay. Hahayaan nyo lang po yan. Ngayon, every time na nagpapalit kayo ng unan, ibalik nyo lang po. Ibalik nyo lang po. Kaya natin ginagawa yon para mag-attract ng swerte. Pwede namang gawin nyo sa papasok na Chinese New Year, February 10. Tapos kung gusto nyo naman pong gawin ng buong isang taon, pwede naman. Pero ako, isasuggest ko sa inyo imbis na ilagay nyo sa unan, ilagay nyo sa ilalim ng kama. Ilagay nyo sa ilalim ng kama. Yung bang pag nilagay nyo sa ilalim ng kama, dun sa gitna, para hindi nyo nagagalaw o sa tuwing nagpapalit kayo ng bedsheet. Yes guys, pampaswerte po to. Okay? So, pwede nyo pong gawin kung gusto nyo. Kung hindi kayo naniniwala, okay lang. Pero ako ay suggest dahil medyo may problema tayo sa pananalapi sa taong 2024 kasi hindi maganda ang pera natin sa 2024. Marami ang dadaan sa mga pagsubok patungkol sa pera. Ngayon, para lang mag-attract ng swerte, para lang magtuloy-tuloy ang pasok ng swerte, habang kayo'y natutulog, parang kumbaga nire-recharge yung katawan nyo na may swerte sa pananalapi, bakit hindi nyo subukan? Bakit hindi nyo subukan? Wala naman pong masama kung gagawin ninyo. Kasi ako, bilang isang punsoy, tinuturo ko lang po sa inyo kung paano tayo mag-a-attract ng swerte. Ngayon, kung marami kayong sinasabi at hindi kayo naniniwala, di wag nyo na po kaming panuurin. Wag nyo na pong gawin. Nire-respeto ko naman kayo. Kaya lang po kasi minsan, may mga tao na nagsasalita ng hindi maganda laban sa amin dahil sa mga ginagawa namin. Alam nyo guys, kasi nakadikit tayo sa mga religious, sa mga paniniwala nyo. Wala namang kaming ginagawang masama. Ang ginagawa lang namin is mag-attract ng swerte para sa mga tao, para lang tuloy-tuloy ang pasok ng swerte. Alam natin na ang swerte, tao ang gumagawa. Pero wala rin naman po masama kung gagawin nyo ito. Kaya I suggest, pwede nyong gawin ito. Pero instead na ilagay nyo sa unan, ilagay nyo po sa ilalim ng kama para hindi na halos nagagalaw. Ngayon, kapag nilagyan nyo ng 168 pesos o 1,680, okay, pag nilagay nyo na po, okay, wag nyo na pong gagalawin. Hayaan nyo po. Hayaan nyo na po sa ilalim ng kama instead of sa unan nyo ilagay. Okay? Tapos, tingnan nyo, pakiramdaman nyo kung talaga bang may pumapasok na swerte sa inyo. Pero uulitin ko, tao ang gumagawa ng swerte. Etong mga bagay nito ay gabay lamang. Parang, kumbaga
hindi naman mag-a-attract ang swerte kung hindi naman kayo kikilos. Kasi may mga tao ganito eh. Nagtuturo kami ng pampaswerte, nagtuturo kami para mag-attract ng swerte, pero may mga ibang tao kasi walang pagpapahalaga sa pananalapi. Ang ginagawa ng iba, gastos diyan, gastos doon. May mga iba naman nagsusugal. May iba naman masyadong ibinibigay sa ibang tao yung pera dahil nagpapauto. Paniniwala na kapag nagbibigay ka, mabait ka sa kapwa mo. Pero minsan yung pagbibigay nyo sa kapwa nyo, yun yung mga taong hindi naman dapat binibigyan. Yun yung mga binibigyan nyo kasi yung mga taong tamad eh. Yung mga tao na hindi naman dapat binibigyan, kundi hinahayaan natin sila magtrabaho para gumawa ng sarili nilang swerte. Pero dahil sa umaasa sa atin, tayo naman bigay tayo ng bigay, hindi natin alam na tinuturuan pala natin yung mga tao na maging tamad. Kaya ako, ang payo ko sa mga tao, panahon na po para kumilos tayo, magtrabaho tayo. Kahit na ginawa nyo po to, inilagay nyo sa ilalim ng kama, kailangan po magtrabaho kayo at matuto kayong humawak ng pera. Pahalagahan nyo po yung pinaghirapan nyo sa karir at sa negosyo. Pahalagahan ninyo. Alam nyo, may mga tao nagsasabi na kapag nag-iipon ka daw, para ka daw nag-iipon para sa emergency. Yun yung mga sinasabi ng iba. So, hindi daw maganda. Kasi para ka daw nag-iipon na kung sakali may mangyayari sa'yo masama, may paggagamitan daw yung pera. Pero ang tanong, hindi kaya mas delikado kung wala kang ipon? Paano mo ililigtas ang buhay ng asawa mo? Paano mo ililigtas ang buhay ng mga anak mo? Paano mo ililigtas ang buhay ng mga magulang mo kung wala kang pera? At higit sa lahat, paano mo ililigtas ang buhay mo kung wala kang pera? Kasi minsan, hindi masama ang mag-ipon. Ang masama, yung wala kang naitabi. Sino ba nagsabi, sa mundong ginagalawan natin, walang mangyayari sa ating masama? Kadalasan marami tayong pagsubok na hinaharap sa mundong ito. Minsan hindi natin alam kung ano naghihintay para sa atin. Pero para makasiguro, matuto tayong mag-ipon. Kaya kahit ginawa nyo na po to, kailangan marunong kayo sa pera. Okay? Meron din po tayong pampaswerte na binebenta ko na ilalagay sa bag o di kaya sa pitaka. Ito po. At ngayon, tinape ko na po yan. Hindi nyo na po pwedeng tanggalin kapag kumuha po kayo sa akin ito. Kapag kumuha kayo sa akin to, ito naman nilalagay to sa pitaka at sa bag. Pero dinikit ko na po yan. Dinikit ko na po. At ang magiging itsura niyan ganito. So ngayon, pwede po kayong kumuha sa akin ng ganito para mag-attract ng swerte sa pitaka at sa bag ninyo. Okay? So uulitin ko. Sa lahat ng mga nanonood, pwede kayong gumamit ng mga ganitong klaseng pampaswerte. Pero tandaan nyo tayo ang gagawa ng swerte. Tayo ang dapat kumilos. Gamitin natin ang utak. Dahil itong utak na ito, binigay ng Diyos. Binigay sa atin to para gamitin. At binigay sa atin itong katawan nito para kumilos. Huwag tayong susuko sa mga kung anong pagsubok na darating sa atin. Kailangan matapang tayong humarap sa buhay. At huwag na po natin pakialaman ang mga tao. Huwag na po pakialaman yung mga taong mga buwisit. Yung mga buwisit na parang ang dami sinasabi. Kasi minsan, kaya sila maraming sinasabi about sa'yo at marami silang mga kapintasan na ibinibigay sa'yo. Kasi minsan, para bang sinisira nila yung focus mo. Para yung focus mo mapunta sa kanya dahil galit ka na sa kanya. So, hindi ka na nakapokus sa mga kung anong gusto mo sa buhay. Kaya mag-iingat kayo sa mga tao na toxic, yung walang magawa sa buhay. Basta tayo magtrabaho, magsumikap, at mag-focus tayo sa kung anong ginagawa natin, either career o business. Sa lahat ng mga tao na gusto magpalibre pensoy consultation,
libre pensoy Lucky Charm consultation, libre pensoy hula gamit ang palad, libre po, wala pong bayad. At sa lahat ng mga dumadaan sa matinding pagsubok, maraming pagsubok at gusto nyo pong maayos natin para matapos na po yung mga pagsubok na dumadaan sa iyo. At gusto nyo na pong maging maswerte, nandito po ako, handa po akong tumulong. Aayusin natin para lahat ng kung anong negative, aalisin natin. At sa lahat ng mga tao na gusto nyong ayusin ko yung lucky charm nyo na napatid, let's say napatid, naputol, at gusto nyong ayusin ko at hindi nyo sa akin binili, dalhin nyo sa akin, aayusin ko libre. At sa lahat ng mga tao na meron kayong mga lucky charm na matagal nyo nang hindi nagagamit, na gusto nyong isuot, o yung mga figurine ninyo na nasa bahay nyo, gusto nyong dalhin sa akin at i-bless. Libre, wala pong bayad, i-bless ko po yan. Tandaan nyo, lahat ng ginagawa ko ay para sa inyo. Huwag nyo na po akong pag-isipan kung bakit libre. Subukan na lang ninyo ako. Subukan nyo ako at tingnan nyo kung totoo lahat ng sinabi ko. So ito po si Master Ang. Sa lahat ng mga nanood, maraming pong salamat. At lalo na po sa mga nagtitiwala sa akin. At hanggang sa muli.